Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ay ang tunay na pagsisisi. So kung merong tunay na pagsisisi, ang ibig sabihin meron pong huwad, peke na pagsisisi. So hayaan niyo pong basahin ko sa inyo yung nakasulat po sa Aklat ng Awit, Kabanatang 51, mga talatang 1 hanggang 4. Okay? Ganito po ang nakasulat. Si David nga po pala ang sumulat nito at ang sabi niya, O Diyos, kaawaan niyo po ako ayon sa inyong tapat na pagmamahal at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin. Ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at ako'y patawarin. Hugasan niyo ako at linisin niyo ng lubos sa aking kasamaan dahil inaamin ko ang aking mga pagsuway at lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan. Tanging sa inyo lamang ako nagkasala. Gumawa ako ng masama sa inyong paningin. Kaya makatarungan kayo sa inyong pagbibintang sa akin. Karapat-dapat lang na hatulan niyo ako. Ano po ang layunin ng atin pong gagawing pag-aaral ngayong gabi? Ito po, maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagsisisi at maunawaan ang resulta nito sa atin. Maliban na tayo po ay tumalikod sa kasalanan at magbalik loob sa Diyos, hindi natin mararanasan ang iniaalok niyang kaligtasan. Ito po ang dahilan kung bakit kailangan natin ang tunay na pagsisisi. So hayaan niyo pong magsimula tayo sa mga katanungan, ano? At hayaan din po natin na ang mismong mga verses sa Bible ang sasagot po ng mga katanungan ito. Okay? So, ano ang ninanais ng Diyos sa atin? Ano ang kanyang katangian na nagbibigay katiyakan na tatanggapin niya ang lahat ng nagsisisi sa kanilang kasalanan? Magandang mga katanungan po yan. So basahin po natin ang nakasulat sa 2 Pedro, Kabanatang 3, talatang 9. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Isa pang katanungan, ano ang dalawang uri ng kalungkutan at paano sila nagkakaiba? Doon po sa 2 Korinto, Kabanatang 7, talatang 10, atin pong mababasa, sapagkat ang kalungkutang ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin sa pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisisihan ang ganitong kalungkutan, ngunit ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. Praise God. Okay? Nawa, naunawaan po natin ang kahulugan yan. Ikatlo, ano ang magdadala sa atin para magsisi? Doon naman po sa Aklat ng Roma, Kabanatang 2, mga talatang 3 at 4, nakasulat, hinahatulan mo ang mga gumagawa ng mga bagay na ginagawa mo rin. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya ay napakabait, matiisin at mapagpasensya? Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Isa pang katanungan na sasagutin din po ng talata sa Bible, ano ang katibayan ng tunay na pagsisisi? So kung talagang merong tunay na pagsisisi, merong pong proof yan eh. Di ba? Dapat ipinapakita natin yan. Anong katibayan? Basahin po natin ang Lucas chapter 3 verse 8. Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, pakinggan niyo ito, patunayan niyo ito sa inyong mga gawa. Huwag niyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Sapagkat tandaan niyo, kahit ang mga batong ito ay magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Ang nagsasalita po dyan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. So, ano ang hindi tunay na pagsisisi? Underline na natin yung salitang hindi. Ano ang hindi tunay na pagsisisi? So, hindi lamang ito pagkabahala sa kasalanang ginawa. Sa aklat po ng 1:16-8, mababasa natin, pagdating niya, ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. At ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. Mabigat, ano po? So bagamat ang tunay na pagsisisi ay nakakaramdam po nito ng pagkabahala, hindi po sapat na ang nagkasala ay mabahala lamang sa kanyang pagkakamali. Kailangan ito ay kumilala na ang kanyang pagkakasala ay nakasakit ng damdamin ng Diyos. Ito po ang tunay na pagkabahalang ibinibigay ng banal na spirito sa puso ng isang tao. Gayunpaman, hindi lahat ng nababahala ay tumitigil po sa paggawa ng kasalanan. Ikalawa, hindi lamang ito pagkakaroon ng kalungkutan dahil sa kasalanan. Doon po sa 2 Korinto, Kabanatang 7, talatang 10,
sapagkat ang kalungkutan ayon sa kalooban ng Diyos ay nagdadala sa atin sa pagsisisi at nagdudulot ng kaligtasan. Hindi pinagsisisihan ang ganitong kalungkutan. Ngunit, ang kalungkutan ng mga taong makamundo ay nagdadala sa kanila sa kamatayan. Ang iba ay nalulungkot dahil sila po'y nahuling nagkasala. Ang iba naman ay dahil sa masamang epekto nito. Totoo pong may mga taong nalulungkot sa kanilang kasalanan, pero kung hindi ito kamumuhian at ihinto, ito ay isang makamundong kalungkutan lamang. Ikatlo, hindi lamang ito pagsusumikap na magbago. Doon po sa Isaiah 64:6, kaming lahat ay naging parang maruming bagay, at ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Kaming lahat ay parang dahong natutuyo, at ang aming kasamaan ay parang hangin na tumatangay sa amin. Marami po ang nagpupumilit na maging mabuting tao. Kanilang binabago ang kanilang mga sarili sa paniniwala na ito ay isang pagpapakita po ng pagsisisi sa kasalanan. Subalit, ang sarili pong pamamaraan ay isang pagmamalinis at patunay lamang ng hindi pagkilala sa tulong ng Diyos. Ang tao pong ito ay walang pangangailangang magsisi. Ikaapat, hindi lamang ito pagiging reliyoso. Doon po sa aklat ng Mateo, Kabanatang 3, mga talatang 7 at 8, atin pong mababasa, pero nang makita ni Juan na maraming Pariseo at Saduceo ang pumupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan niyo ito sa inyong mga gawa. So yun po yung katibayan sa pamamagitan po ng ating mga gawa. May mga paniniwala na ang kabutihan at pagtupad po sa tungkulin ng reliyon ay makakapagdala sa tamang katayuan ng tao sa Diyos. Sa katotohanan, ito ang pinaniniwalaan ng mga Pariseo nung panahon po ni Jesus. Subalit sila po ay hinanapan pa rin ni Jesus ng katibayan ng tunay na pagsisisi. So, ngayon, ang tanong, ano ang tunay na pagsisisi? Kanina tinalakay natin yung hindi tunay na pagsisisi, no? Ano ngayon yung tunay na pagsisisi? Ang una po, ang tunay na pagsisisi ay nagdadala sa pag-unawa ng katotohanan. Doon po sa ikalawang Timoteo, chapter 2, verses 25 and 26. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito. So dinadala po ng tunay na pagsisisi ang tao sa kanyang kamalayan upang maunawaan niya ang kaawa-awa niyang kalagayan. Sa pamamagitan po nito ay matutulungan siya na magtiwala sa awa ng Diyos at makalaya po sa bitag ng dyablo. Ikalawa, ang tunay po na pagsisisi ay paghingi ng kapatawaran at tulong sa Diyos. Ito po ay paghingi ng kanyang awa o habag. Atin pong basahin na nakasulat po na winika nitong si Haring David sa Kabanatang 51, talatang 1. O Diyos, kaawaan niyo po ako ayon sa inyong tapat na pagmamahal at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin. Ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at ako'y patawarin. So meron pong pagtangis na nararamdaman sa puso ang isang tao na tunay na nagsisisi. Katulad po ng kwento ng bunsong anak na hiningi sa kanyang ama ang lahat ng kanyang mana at namuhay ng marangya. At matapos po niyang lustayin ang lahat niyang kayamanan, dinanas niyang mababang uri ng trabaho upang mabuhay. At dumating po siya sa punto na pinag-isipan niyang kainin pati po yung pagkain ng mga baboy na inaalagaan niya. Dahil po dito ay napag-isip-isip niya ang kaawa-awa niyang katayuan na siyang nagtulak po upang bumalik siya sa kanyang ama at humingi ng kapatawaran. He came to his senses. Ang kwento pong ito na pinamagatang ang alibugang anak ay nagpapakita ng tunay na katayuan ng isang tao na nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ay ang pagbabalik loob sa Diyos at paghingi ng kanyang kapatawaran. Ikatlo po, ang tunay na pagsisisi ay ang pagkakaroon ng bagong puso at espiritu. Basahin po natin ang nakasulat sa aklat po ng Ezekiel, Kabanatang 18, mga talatang 30 hanggang 32.
Kaya sinasabi ko sa inyo, mga mamamayan ng Israel, ako ang Panginoong Diyos. Ako ang hahatol sa bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga ginawa. Kaya magsisi na kayo. Talikuran na ninyo ang lahat ng inyong kasalanan para hindi kayo mapahamak. Mga mamamayan ng Israel, bakit gusto niyong mamatay? Tumigil na kayo sa paggawa ng kasalanan at baguhin na ang inyong pamumuhay. Hindi ako natutuwa kapag may namamatay. Kaya magsisi na kayo para kayo'y mabuhay. Ako, ang Panginoong Diyos, ang nagsasabi nito. Ang kasalanan po ay tulad ng kalyo sa ating puso na siyang nagiging dahilan ng ating pong pagmamatigas. Subalit sa oras na tayo po ay magsisi, binabago po ito ng Diyos at ibinibigay sa atin ang isang bagong pusong masunurin at sumasamba sa Kanya. Ikaapat, ang tunay na pagsisisi ay pinatutunayan po ng gawa. Sa Gawa, chapter 26, verse 20, ang una kong ginawa ay nangaral ako sa Damascus at pagkatapos ay sa Jerusalem. Mula sa Jerusalem, inikot ko ang buong Judea at pinuntahan ko rin ang mga hindi Hudyo. Pinangaralan ko sila na dapat silang magsisi sa kanilang kasalanan at lumapit sa Diyos at ipakita nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa na sila ay totoong nagsisisi. Bear fruit in keeping with repentance. So dapat talaga may makikita sa ating bunga na tayo ay tunay na nagsisisi sa paggawa ng mabuti. Isang pagpapakita na tunay ang pagsisisi ay ang pagtutuwid sa mga kamaliang nagawa. Pero mangyayari lamang ito kung handa nating harapin ang maaaring maging kabayaran nito sa ating buhay. Tulad halimbawa po ni Zacchaeus, na kilalang kolektor ng buwis at isang magnanakaw. Matapos niyang makilala ang Panginoong Hesus ay nangakong ibabalik ng ikaapat na beses ang lahat ng kanyang ninakaw sa kanyang mga pinagnakawan. Now, pakaintindihin po natin ang mga katotohanan ito. Una, pagdesisyon ng magbagong buhay. Sa awit 139 verses 23 and 24, nakasulat po, O Diyos, siyasatin niyo ako upang malaman niyo ang nasa puso ko. Subukin niyo ako at alamin ang aking mga iniisip. Tingnan niyo kung ako ay may masamang pag-uugali at patnubayan niyo ako sa daang dapat kong takin magpakailanman. Ngayong tayo ay nagsisi na sa ating mga kasalanan at binigyan ng Diyos ng panibagong simula. Kinakailangan pong maging malinaw sa ating mga sarili na tayo ay dapat ng magbagong buhay at hindi na kailangan pang mamuhay muli sa kasalanan. Ikalawa, ugaliing makipag-ugnayan sa Diyos. Doon po sa aklat ng Hebreo, chapter 10, verse 22, mababasa po natin, lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso at matatag na pananampalataya. Mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang mga katawan natin ng malinis na tubig. Ang tao na may tunay na pagsisisi ay hindi na nais mapahiwalay sa Diyos nang dahil po sa kasalanan. Patuloy niyang hahanapin ng Diyos ng buong katotohanan matapos niyang iwan ang dating pamumuhay. Ikatlo po, ganap na talikuran ang kasalanan. Basahin naman po natin ang nakasulat sa aklat ng Efeso, Kabanatang 4, mga talatang 22 hanggang 24. Kaya talikuran nyo na ang dati nyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati nyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita nyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Ang umiwas sa mga sitwasyon na maaaring magdala sa atin sa pagkakasala, iwan ng makasalanang pamumuhay, at pagsusumikap na lumakad ng matuwid sa harapan ng Diyos ay mga hakbanging dapat nating isagawa. Ito po ay dahil sa ang tunay na nagsisisi ay mayroong pong ganap na pagtalikod sa kasalanan. Ikaapat po, patunayan ng gawa, ang salita. So hindi lang po lip service. Patunayan natin sa pamamagitan po ng ating gawa. Sa aklat po ng awit, 119 verse 5, nakasulat po, labis kong ninanais na maging tapat sa pagsunod sa inyong mga tuntunin. Ang tunay po na pagsisisi ay hindi lamang po sa salita, kagaya ng sinabi ko kanina.
Maliban na tayo ay gumawa ng mga pangunahing hakbang tungo sa pagbabago ay hindi po mangyayari ito. Sapagkat ang tunay na pagsisisi ay nagaganap lamang kung umaayon ang ating ginagawa sa ating mga sinasabi. Dahil ipinapakita ng tunay na nagsisisi ang patuloy na pagbabago sa kanyang buhay. Tingnan mong muli ang iyong dating pamumuhay bago mo nakilala ang Panginoong Hesus. Alamin ang mga kasalanang madalas mong nagagawa at ihingi ito ng tulong sa Kanya. Alam nyo, sa totoo lang, meron nga po tayong mga tinatawag na pet sins. Diba mga kasalanan na parang inaalagaan natin? Pero hindi natin namamalayan sa pag-aalaga natin ng mga maliliit na kasalanan ito, napapakain natin sila hanggang sila po ay lumalaki at hindi na natin makontrol at tayo ay lalamunin ng kasalanan yan. So ihingi natin to ng tulong sa Panginoon. Tsakin mo sa iyong puso na iwasan ang mga bagay na maaaring makapagdala sa iyo upang maulit ang dati mong mga pagkakamali. Lagi natin siya sa atin at ipasayasat sa Diyos ang nilalaman ng ating puso. And of course, sumali sa grupo ng mananampalataya at maghanap ng tao na makakatulong sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng pananagutan. Yung pahintulutan siya na ikaw ay kamustahin, ituwid, gabayan, at pagsabihan kung kinakailangan. Bahagi ng pagsisisi ay ang pagtutuwid sa mga pagkakamaling nagawa. Maring may mga tao kang nasaktan o kaya naapektuhan sa iyong mga pagkakamali. Iyong hingin sa Diyos na ikaw ay bigyan ng tapang na sila'y lapitan upang humingi ng kapatawaran. Ibahagi mo sa iyong mga mahal sa buhay ang mga prinsipyo na iyong natutunan sa araling ito. At nawa nga po, meron po tayong natutunan sa ating ginawa